Grabe ito, no? Kapag totoo to, halatang namumuliti ka lang si Marcoleta. Mga bossing, kapag totoo ito, halatang magtatayo siguro ng panibagong party list ho, mga kababayan. Bakit? Kasi parang may nakuha na screenshot ho, mga bossing, no? September 18, 2017. Ito po ay panahon pa ho ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kung nakikita nyo ho, mga kababayan, yung screenshot dito, no, siguro comment section to. Sabi, nung bawal ang pasabay, replying, Marcoleta, sabi ni Marcoleta daw ho, ang paggawa ng budget ay sagutin ng mga kongresista. Tungkulin namin na himayin ang budget. Sabi nga po, mga kababayan, no, ni Rodante Marcoleta, nako, ako 18 taon na. 18 taon na nandito sa Kongreso, lagi naming sinusunod kung ano yung tradisyon dito sa Kongreso. Kumbaga, wala na daw tanungan, mga kababayan, para po doon sa budget ng Vice Presidente. Kaso po, mga bossing, 2 bilyon po yun, mga kababayan. 2 bilyon po yung hinihingi ng ating Vice Presidente, tapos po, merong mga issue na hindi pa nasasagot. Tungkol din po yan sa kaperahan, mga kababayan. Ikaw ba magbibigay ng budget na 2 bilyon ang hinihingi? Tapos hindi mo alam kung saan ilalagay ng Vice Presidente? Sagot pa dito, Marcoleta, hindi namin pwedeng basta aprubahan na lang na hindi tinitingnan kung saan ginagamit. Ayan daw po. Which is, yan po yung ginagawa ng Kongreso ngayon, mga kababayan. Yan po ang ginagawa ng Kongreso ngayon, mga bossing. Kine-check na lang maigi. Kasi nga, merong sinasabi ang COA na merong kailangan ibalik o isoli na 73 million ang opisina ng Vice President, mga kababayan. Bakit daw ho? Dahil daw po hindi tama yung paggamit doon sa 73 million, mga kababayan. Ikaw ba magbibigay ka agad-agad? Wala nang question and answer? Gusto mo wag na nating patagalin to. No? Dapat 20 minutes pasado na ito. Sir, iba na po ngayon Hindi na po natin pwedeng asahan yung respect na ganyan. Yung respect tradition, hindi na po pwedeng asahan, sir Bakit to? Kagaya na lang po, no? Ng ganyan, may mga hindi pa ho na-explain kung saan po nagamit yung ibang mga kaperahan. Lalo na po, kung nabasa ninyo, Congressman Marcoleta, kung ano po yung nakapaloob doon sa mismong listahan na hinihinging budget, no, ng ating Vice Presidente. Mukha po, sir mukha pong ang sabi po ni Coco Pimentel, doon pa lang ho sa Vice President, advisor pa lang po, 100 million na ang gagastusin. Biruin niyo po yun, mga kababayan. Sabi niya, siguro hindi naman tayo tatanggi doon sa 100 million. Hindi naman tayo tatanggi na mayroong advisor ang Vice Presidente. Pero hindi ganun kalaki na 100 million. Di ba? Hanggat maaari, kung makakatipid ang bansang Pilipinas, kunin yung pinakamagagaling na advisor, bawasan. Bawasan. Di ba? Meron pang mga doble-doble. Kumbaga, ginagawa na yung trabaho o yung mga may pondo na ang DSWD para dito. Tapos meron pang nakalista doon kay Vice Presidente sa kanyang bagong budget na hinihingi. So nagdodoble po ang gastos ng bayang Pilipinas, mga kababayan. Sa panahon po ngayon, mga boss, chief amo, sir, kailangan po talaga natin na magtipid. Ano po? Kailangan po nating magtipid, mga kababayan. Hindi na po pwede yung yung tradisyon. Sabi ni Marcoleta, gusto nyo bang sabihin sa akin na tatalikuran na natin
yung tradisyon ng gobyernong Pilipinas na kapagka Vice Presidente at Presidente, hindi na tinatanong. Respeto na lang, hindi na po ubra ngayon. Lalo po at may talagang issue pang hindi nasasagot at merong issue na hindi tama yung pinaggamitan nung 73 million na parte po ng confidential fund ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Di ho ba? So ngayon, kung ito na sinasabi po ni Marcoleta dati nung 2017, no? Kung sinasabi niya nung 2017, kailangan malaman namin maigi yan. Kailangan usisain namin yan. Karapatan. Ang paggawa ng budget ay sagutin ng mga kongresista. Tungkulin namin na himayin ang budget. Bakit po ngayon? Eto, sir, ginagawa po ng mga kongresista natin. Bakit umaaray ka? Kung eto sinasabi mo dati, tapos etong sinabi mo dati, kinokontra mo ngayon, pamumulitika ang tawag ho dyan, sir. Pamumulitika po. Sabi ni Silent Thinker, Marcoleta, may paiyak-iyak sa Congress tapos kinu-question pa ang COA sa report spending ng budget ng OBP. Iba na ho yata ang ihip ng hangin ng tornilyo sa utak ni Marcoleta, mga kababayan Ako sabi ko dati, idol ko to, okay to. Pero ngayon, hindi na ho, mga kababayan. Sayang, no? Siguro kung hindi siya gumaganito, yung pamumulitika, may pag-asa sana ito no? Konting na lang, konting kembot na lang itong si Marcoleta. Pwedeng pumasok yan Kaya lang nga ho, mga kababayan, dahil po nahahalata ng taong bayan, yung kanyang pamumulitika na lang, sama po sa banga. Sama po sa banga, mga kababayan. Pasok sa banga, ika nga. Sabi ni Jordan G., nakalimutan ni Marcoleta na nag-iiba na ang takbo ng mundo. Kailangan niyang maka-adapt. Panghanggang doon na lang siguro. No? Sabi ni Ma'am Narisa Silvania, ayoko na rin sa kanya. Sabi ni Aishrin Lagmay, pampam yang si Marcoleta Buti na lang lumabas ang tunay na kulay. Di ho ba? Mga kababayan, hindi na ho dapat tayo siguro magulat. Kasi alam naman natin na DDS yan. Ganun ba talaga pag DDS? Ano ho? Kahit na kahit nakita na nila yung mali, sige lang. Tapos po talagang pumokus ho siya, mga kababayan. Talaga hong pumokus lang siya doon sa tradisyon. Kesa po doon sa, sige, kung nabasa mo, yung tawag dito, nilista, no? Ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Nakasulat doon. Bakit hindi mo yun yung pinagtanggol mo? Bakit pumunta ka lang doon sa kesyo tradisyon?